Hi, good afternoon. Ito na naman ang inyong kaibigan, si Richard Malaventurino. Today is 8 January 2026. It's 1:15 in the afternoon. Supposed to be, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung ginawang paglusob ng United States dyan sa bansa ng Venezuela na nagresulta dun sa pagkakidnap ng former Venezuelan president na si Nicolas Maduro at kanyang misis na ngayon ay nandyan na sa New York para harapin yung kanyang mga kaso. Supposed to be, yun yung pag-uusapan natin. Pero eto, medyo lumalalim yung usapin dito kay former General Romeo Poquis. As you all know, nadakip siya nung umaga, I think that's January 3, 2026, dyan sa Ninoy Aquino International Airport. Galing siya ng kanyang pamilya sa Thailand, if I'm not mistaken. And then from there, dinala siya sa under police custody para sagutin yung kanyang kaso. Okay, ganito po yun. January 3, 4, 5, 6, 7, 5 days na yung nakakaraan. Ayaw ko sanang pag-usapan natin yung pagka-aresto ni General Poquis. Number one, ayaw kong i-magnify, ayaw nang palakihin yung pag-uusap tungkol dyan kay General Romeo Poquis. Ayaw kong i-magnify pa. Sana ayaw ko nang dumagdag pa kung ano man yung mga bagay na tungkol na pag-uusapan na about General Poquis. And number two, meron kasi akong personal bias dito eh. Alam nyo, in the longest time, idol ko ito, si General Poquis. Sa totoo lang, idol ko siya. Okay, let's go for a facts. Trivial things. Alam nyo, si General Poquis, tayong mga Kagayano, hindi siya iba sa atin. Kasi kapitbahay natin dito eh. Baka hindi nyo alam, he's from Isabela. He's a local boy. I think he's from Quezon. And then he graduated 1981 dyan sa Philippine Military Academy, and then he joined the Philippine Air Force. Alam nyo, in 82, 83, yung from early 80s up to the buong 1980s, alam nyo, hero na to siya eh. High school pa lang ako, elementary pa lang ako. Hero na itong si General Poquis. Alam nyo, nung 80s kasi, yung Kalinga Apayao at yung Ifugao, bahagi pa ng Region 2. At yung Abra, yung Mountain Province, Benguet, bahagi yan ng Region 1. Pero ngayon, Karna. Pero alam nyo, nung 80s dyan, nandyan yung sentro ng drug operations noon na talagang kumikilos dyan. Hindi lang yung PC, Philippine Constabulary Integrated National Police. They were assisted by the armed forces, particularly yung Army at yung Air Force. At kasi nandyan yung drugs noon, ang nilalabanan nating drugs noong 80s kasi. Yung marijuana, nandyan sa Highland. Bahagi ngayon ng CAR, Cordillera Administrative Region. Yung mga marijuana plantation, yung shabu, yung cocaine noon ay mga high value commodities pa yan, hindi pa yan ibinebenta noon at the time, noong 80s. Hindi pa siya street commodity noon. High society drugs pa ito noon. Meaning to say, ang nakaka-avail lang noon, ito yung mga medyo yung may kakayahan sa buhay. Hindi basta nabebenta yan noon dito sa ating mga kalsada. Diyan pa lang, hero na si General Poquis diyan noon. Kasama na siya sa mga operations as a young pilot. And then, fast forward tayo, maalala nyo itong Yolanda, yung Super Typhoon Yolanda, naging vital, naging very critical, naging very significant ang papel dyan ni General Poquis. Nasa Air Force pa siya noon, during the search and rescue operation, rehabilitation period, hanggang sa makarecover yung Leyte. Very heroic yung papel niya dyan. I should know kasi after the onslaught of Yolanda, yung Typhoon Yolanda, alam nyo, 8 yung Leyte noon. Then President Noynoy Aquino appointed Senator Ping Lacson, si Sir Ping,
inappoint niya si Senator Lacson na rehabilitation ng SAR dyan sa Leyte noon kasi grabe. At alam nyo, nagamit yan tumulong yan si General Pocis kay Senator Lacson para dun sa rehabilitation effort hanggang sa bumalik sa normal yung buhay ng mga kababayan natin dyan sa Leyte na talaga namang sinalanta nung Super Typhoon Yolanda. Ito yung mga maalala kong heroic na nagawa ni General Pocis dito sa ating bayan. And then something like in 2010, 11 or 12, he retired from the armed forces at bumalik siya sa kanyang civilian na buhay. And then when Digong President Duterte became the president of this republic, si General Pocis nabigyan ng magandang posisyon, back to the government siya. Under sa mga GOCCs natin. GOCC stands for Government Owned and Control Corporation. Ang appointing officer niya is si Digong. Hindi ko alam yung pagkasunod-sunod, but if I remember it right, yung mga maalala ko na naging posisyon ni General Pocis na ibinigay sa kanya ng Malacanang is dyan sa PNOC, Philippine National Oil Company Corporation, and then dyan sa BCDA, Services Conversion Development Authority. Hindi ko alam kung may mga sumunod pa siyang assignment, pero definitely nagkaroon siya ng trabaho sa gobyerno after nung retirement niya sa Armed Forces of the Philippines from the Philippine Air Force. Nagtrabaho sa government by way of an appointment given to him by Digong. So nung mawala na si Digong sa pagka-presidente, natapos yung termino ni Digong, nawala na rin si General Pocis. And then pumalit dito si BBM and of course the Vice President in the person of Sara Duterte. Nung nagkaroon ng fallout, unti-unting nagkaroon ng hidwaan, hindi pagkakaunawaan itong Bongbong Marcos at Sara Duterte. Hindi ako magugulat na si General Pocis ay nasa panig siya ni Sara. Siguro nga dahil dun sa ascendancy, dahil may utang na loob siya sa ibinigay na trabaho sa kanya ni Digong noong presidente si Digong. It's not surprising. Ganun naman talaga ang buhay. Walang masama kung magpakita tayo tatanaw tayo ng utang na loob sa mga taong nakatulong sa atin, nakapagbigay sa atin ng magandang posisyon, magandang trabaho. No surprising. That's normal. Pero ito yung mga kapansin-pansin. September 21, October, November, December, ang daming kilos protesta, ang daming rallies. Alam nyo, karamihan sa mga protesta ito ay hindi lang naman sumentro diyan sa paglaban sa korupsyon, dala nitong flood control scandal dahil sa bilyon-bilyon na ninakaw sa ating bayan. Kasali diyan si General Pocis. Pero eto yon. Hindi lang si General Pocis ang lumalaban or gustong lumaban dyan sa korupsyon. Galing sa mga taong galing sa armed forces. Mapa-general ka man, mapa-colonel ka, light colonel ka, major ka, captain ka, lieutenant ka, or down. Ang dami dyan, General Pocis, na kagaya mo, galing sa armed forces, na gustong labanan yung korupsyon. The trouble is, magkakaiba tayo ng paraan, magkakaiba tayo ng landas na tinatahak, magkakaiba tayong methodologies para malabanan natin yung korupsyon. Okay, balik tayo sa kanyang pagkahuli. Paglapag niya sa airport, umaga yan, I think January 3, correct me if I'm wrong. By the way, General Pocis, sir, nasa Thailand ka pa lang under surveillance ka na. Muntik na nga may magtimbre sa'yo na huwag ka munang umuwi during that day, yung flight mo. Kaso nga lang, hindi mo yata natanggap. Kaya pagdating mo sa airport, pinuli ka na doon. So, protocol. Pinosasan siya. Sinalubong siya ng CIDG, sinerve yung warrant, binasahan siya ng kanyang Miranda rights, and then dinala sa himpilan ng pulisya for processing. Nung nakarating na sa impilan ng mga pulisya, under custodial investigation na siya. And then, after a while, nakapagpiyansa, at eto na naman, kung ano-ano naman yung statement mo. Number one, ganito sir, kaya ka hinuli, mga kaibigan, kaya hinuli itong si General Pocis.
Ito yung malinaw. Merong isang rally dyan, siya mismo yung may hawak ng mikropono. Ito yung mga sinabi niya categorically. Chief of Staff, General Browner, General Nartates, Chief PNP, nananawagan ka sir na kumalas na sila sa armed forces. Nananawagan ka sir na kumalas na sila sa PNP. Ay hindi ko lang matandaan kung binanggit mo dyan si Secretary Gibo. Pero definitely, tinawag mo dyan si General Browner, pinangalanan mo dyan si General Nartates. Talagang nag-aanyaya ka na kumalas na sila sa gobyerno para pabagsakin si PBBM, si President Bongbong Marcos. Malinaw dun, sir, sinabi mo, bangag, magnanakaw ang inyong commander-in-chief. Malinaw na sinabi mo yun, sir. Kaya ka nga kinasuhan ng inciting to sedition. Ngayon, yung ikinaso sa'yo, dumaan naman sa proseso yan nakita nila mayroong probable cause. Kaya nga inisyuhan ka ng warrant, hinuli ka. That's it. Alam mo, sir, nung makapagpiyansa ka na, eto na naman yung statement mo. Ang sabi mo, ang pinusasan dito ay hindi ako. Ang pinusasan ay yung demokrasya. Ano bang ibig mong palabasin? Ang sabi mo, ginigipit ka. Ang sabi mo, pinapahirapan ka. Ang sabi mo, tinatakot, iniipit, ginigipit yung mga gustong lumaban sa katiwalian, yung mga gustong lumaban sa graft and corruption. Hindi. Di sana napusasan na rin kami ngayon kasi lumalaban din kami dyan. Magkakaiba lang tayo ng style. Ang kaso mo, sir, kasi inciting to sedition ka nag-uudyok ka, lalong-lalo na dito sa mga active members natin sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police para sumama sa inyo, sa grupo nyo, na papagsakin si PBBM upang sa ganun, maging presidente si Sara. Ngayon, ide-deny mo, sir? Bakit hindi ka magpa-appoint? Humingi ka ng appointment mo dyan sa Bilyonaryo News Channel. Kilala mo naman yata si Atty. Lasierda Kilala mo naman yata si former Congressman Braganza. Kilala mo naman yata si Corina Sanchez Kilala ka din naman nila. Imposibleng hindi ka nila accommodate. Sabihin mo, mag-guest ka dyan. At dyan mo itanggi sa channel na yan na ikaw talaga, hindi ka lang basta nag-uudyok noong rally nyo ng UPI. Hindi lang naman yun, sir Umiikot ka talaga, General Pokis, sa mga kampo, sa mga Air Force bases, kinukumbinsi mo yung mga active officers na sumali sa inyo, kumalas sila, mag-withdraw sila ng support sa gobyerno para pabagsakin si PBBM. Umikot ka naman talaga sige. Tapos ide-deny mo, umikot ka talaga, sir. Umikot ka. Hindi kita maintindihan na nasaan na yung sense of honesty mo, General Pokis. Ang taas ng respeto namin sa iyo. Ang dami kaming umiidolo sa iyo pero sa tingin ko nasaan na yung sense of honesty mo? Ide-deny mo ngayon na nagre-recruit ka ng mga active members na sumama sa inyo? Ide-deny mo ngayon na ikaw talaga ay namamasyal sa mga kampo upang sa ganun hikayatin mo yung mga junior officers na kumalas na sa gobyerno para sumama sa grupo nyo? Sinasabi mo ngayon, hindi mo ginawa yon. Grabe ka naman, General Sir. Magsinungaling lang, hindi ka pa marunong. Okay, ganito yon. Yung paglaban mo, inuulit ko sa iyo, napakarami tayo niyan, napakarami tayo na gusto talagang labanan yung graft and corruption, yung pagnanakaw, yung maling sistema natin. Pero teka, hindi naman yan nakukuha dyan sa lansangan lang yan. Pangalawa, ang gusto mo kasi is yung armed forces na naman ang solusyon. Ilang beses na ba natin yan, sir, pinag-uusapan? 1986 pa, what happened nung ginamit natin na ang solusyon ay yung armed forces? Did we become a better nation? Did we become better Filipinos nung mapatalsik natin si Cory noong 1986? What happened in 1987, 1989? Nag-Oakwood, Marines standoff dyan sa Fort. Did we become a better country? Alam na alam mo yan sana yan, General Pokis, na hindi solusyon yung armed forces. Ano na lang mangyayari sa atin every time na meron tayong hindi gusto sa gobyerno? Pang 1,000 ko na yatang sinabi ito, hindi solusyon yung armed forces dyan. Kasi kung yung armed forces ang gagamitin nating solusyon, tuwing may hidwa ang politikal sa ating bansa, lalo tayong magkawatak-watak, lalo tayong lulubog, lalo tayong maghihirap. Ganito yan, sir.
Napakaswerte mo at hinuli ka. Napakaswerte mo dahil idinimanda ka, hinuli ka, binasahan ka ng Miranda rights mo, pinagpiyansa ka. Sa mga susunod na araw, may pagkakataon ka, binigyan ka nitong gobyerno na yung presidente, pinamumunuan ng presidente, tinatawag mong bangag, tinatawag mong magnanakaw, ibinigay sa iyo yung karapatan mo, yung due process mo. Hindi kagaya ng mga libu-libo na kababayan natin, libu-libong Pilipino, walang due process, pinatay lang dahil sa pekeng war on drugs na pinamunuan nung taong ewan ko kung may utang na loob ka dyan o hanggang ngayon pinagsisilbihan mo pa rin. Napakaswerte mo, sir. Magpasalamat ka nga yung due process ibinigay sa'yo. Yung libu-libong kababayan natin, pinatay. Due process, wala. Ilang sabungero pinatay, panahon ng boss mo. May due process ba? Wala. Napakaswerte mo, sir. At ako, personally, nagdadasal ako na malusutan mo yan. Sana nga, para yung gusto mong pagbabago, huwag ka lang cheering squad. Huwag ka dyan sa kalsada na nagsisigaw-sigaw, General Tokis. You join the fight. If you want to join the fight, step up to the ring. Oh, ang dami kang mga kagaya. Dito lang sa Cagayan, yung governor namin, hindi naman pumunta sa kalsada. He joined the system. Tumakbo siyang governor. Siya ngayon nakaupo. Ilang bayan dito sa Cagayan na kagaya mo ang pinanggalingan. Mayor sila. Hindi sila nag-udyok dahil gusto nilang labanan, mayroon silang gustong baguhin. Hindi sila pumunta dyan sa kalsada na maghikayat ng mga sundalo na magrebelde, mag-withdraw ng support sa president natin. Tumakbo sila, nagkandidato sila, mga mayor na sila. Should I name them? Sanchez Mira, Santa Teresita, to name a few. Pumunta ka dyan sa Isabela, sir. Mag-mayor ka dyan sa Quezon. O kaya tumakbo ang board member, congressman, governor. Or if you want, for a higher office, national office. Kagaya ng ginawa ni Senator Onasan. Ginawa din yan ni Senator Lacson. Ginawa ni Senator Trillanes. Ginawa yan ni Senator Biason. Sir, maling-mali ka dyan. Ngayon, nagyayaya ka noon. Ngayon, itinatanggi mo, ako magyaya sa'yo. Harapin mo yung kaso mo, sana maipanalo mo yan. And then, you join the fight. Pumasok ka sa political system. Alam ko, mananalo ka. Marami pa rin believe sa'yo. Pero pag itutuloy mo, yan tinatahak mo, sir, maling-mali ka dyan. Ako na magpaalala sa'yo. Believe ako sa'yo. Marami pa rin believe sa'yo. Pero baka mawalan ang respeto ng mga taong rumerespeto sa'yo dyan sa ginagawa mo. Pare-pareho tayo ng hinahangad. Pare-pareho tayo ng pinapangarap. Our dreams shall never die. Sir, go back to the folds of the law. Kumandidato ka dyan sa Isabela, sa tingin ko mananalo ka. Iwanan mo itong mga, sino ba yung mga nag-uudyok sa'yo? Are you following somebody? Check your curves. Check your angles. Or are there people following you? Lingunin mo sila kung sino itong mga sumusunod sa'yo. Ang nilalabanan mo, graft and corruption. Pero yung mga nasa likod mo, ano yung sinisigaw nila? Pabalikin si Duterte. Ito ba yung gusto mo, sir? Nasa isang grupo kayo pero hindi kayo isang frequency. Nasa isang grupo kayo pero hindi magkakaiba kayo ng channel. Sir, you are not the same page. General Pokis, hindi pa huli. Kababayan tayo. Yung pinapanawagan mo sa armed forces na mag-withdraw. Ilocano din. Ilocano si General Browner. Chief PNP na sabi mo mag-withdraw ng support. Ilocano din si General Nartates. He's from Santa, Ilocos Sur. Sir, magtulungan na lang tayo, hindi wala dyan sa kalsada yung inahangad mong pagbabago. Let's join the system, magtulong-tulong tayo, may pag-asa pa tayo. Good luck sa iyo, sir. Sa mga nakikinig, magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat.